Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan na to. Nakita ko to tingin ko worthy to na pag-usapan natin Ito yung regarding sa sugal, no? Sa Raffy Tulfo in action. Pakinggan muna natin to. Ano yung napapansin ko, pag hindi si Tulfo yung humaharap doon, parang ayaw ng mga netizen, no? Parang feeling nila walang nangyayari kung hindi si Tulfo yung nakaharap. Anyway, play natin to. Medyo magandang topic to Nirereklamo daw niya yung kinakasama niya na pinabili lang daw niya ng mga itak sa Bicol worth 100,000 pesos para sa kanilang negosyo. Pero umuwi itong walang dala at lumayas na nga daw po. 100,000 pesos worth ng mga itak? Opo, mahigit po. 100 Mahigit? plus. 100 plus po. Magkano ba ang itak? Bali po sa Pandayan po kasi, Oo. pag bumili ka doon, mura lang siya kasi Oo. wholesale po siya. Oo. Ay, direkta doon. When you say panday, ito yung mga blacksmith, di ba? Yung gumagawa talaga ng itak. Kumbaga, sa mismong manufacturer. Pumapatak po yung isang itak minsan na yung iba to 50. Huwag mo na sabihin ate, kasi negosyo mo yan Di ba? Baka mamaya magkaroon pa sila ng idea. Ano mo na yan? Itira mo na sa sarili lang mo to, yan. 80. 250 pesos? Opo. So yung 100, ang daming itak nito. Opo. Gaano katagal na ba kayong nagsasama nitong inutusan mong bumili ng isang Since daang nung libo? 2019 po, naging kami po ng November tapos December nagsama na po kami. So ito ngayon, hawak ko, nagpapatunay na nagpadala ka ng pera. Bali dyan po yan sa tindahan na magkausap kami, tinatransfer ko po na magkaharap kami. Kasi Okay. dapat po, yung una po na nabigay ko sa kanya, yung inutang ko pa po yan sa Bombay na 50K. Kasi yung huli po naman, yung 30K, yung 23,000 po, inutang ko pa po yan sa bank. Okay. And yung 7,000 naman na utang ko pa po yan sa lending app. Okay. So bali, umutang po ako lahat para lang makabayad kami doon sa itak na paninda dapat namin sa Okay. tindahan. Sino ang nag-contact nung mag-iitak? Siya po ang may contact. Sinabi niya sa'yo na meron akong kilala doon sa Bicol Opo. na gumagawa ng itak. Opo. Nakausap mo ba yung taong gumagawa ng itak? Hindi po. Kasi Ayun lang. pinagtiwala po ako sa kanya. Anthony, Po. nasa ng mga itak? Sa totoo po ma'am, yung pera po na yun, hindi ko po inano ng mga itak, inopen ko po yun ng tindahan po. Saan? Sa May Rizal po. Bakit ang usapan ninyo, ibibili mo ng itak, di ba? Tindahan namin dapat. Kasi po, lagi na niya po akong iniinis, lagi na lang galit sa akin. Ang babaw, kuya. Ang babaw. Kung lagi kang iniinis, laging galit sa nilayasan mo na lang sana. Diba? Hindi pa naman yata kayo kasal Babaw naman nun. Sana hindi ka na tumanggap ng responsibilidad galing sa... May kasundoan naman po kami sa barangay na 50-50. Pag nagtatanong ako ng benta, nagagalit siya. Kaya sabi ko, aalis na lang ako. May panlilin lang na nangyari dito. Kasi po, dahil po yun sa kanya. Mula nung November, may natuklasan po kasi ko sa kanya. Kaya ganito po yung nangyari sa amin dalawa. Sa cellphone niya, sa mga Google Map niya, mga pinupuntahan niyang hotel. Oh, Babaw no? hindi kayo Ibang magkaiba yun Iba kuya yun Dahil doon, ididispal ko mo yung pera. nag-usap. Kinausap ko na po siya. Lagi niya po akong sinasaktan. Simula po nung after 1 year namin nagsama, lagi niya po Napunta na sa personal, doon muna tayo sa pera. sinasaktan. Ang mali ko lang po kasi hindi ko po siya agad pinablatter sa barangay. Oh. Tapos siya po nalulong sa sugal. Ma'am, Grabe po Yun. yung Doon po mag-inom. Yung doon po sa motel. Ano yung po meron yung sa sinasabi motel? niyang motel, hindi po ako umalis ng bahay kasi halos po di nga po kami magkahiwalay. Bakit? Nandyan Tindahan, po sa- bahay lang po nandyan sa ako. Google Map mo, O, tingnan niyo pa po. Di ba po, sa cybercrime, pwede naman ipacheck kung may ang phone ko po, naka-postpaid po ako. Pwede po yan ipa-retrieve, di ba po, sa postpaid. NTC. kung Ano may yung mga sinasabi messages. mong nahanapan Mukhang mo yayamanin si ate sa Google Maps? Mayroon steady siya ng 1 week. Hindi nga po ako umaalis ng bahay. Date, pitcha, oras. Ewan ko po sa kanya. O, iyan po, cellphone ko. Pwede niyo pong tingnan yan. Alam mo, ikaw yung may gawa niyan Di ba? Hindi. Nahuli pa nga kita na nakipag-anuhan Hindi ka ako pa may doon gawa. sa kapatid ng staff natin. Hindi ako. Kapatid ng Doon muna tayo sa may pera. Ng hotel, 401 Ay, Diyos ko number. po! Ayan Nakuha po, ko sa sinasabi ilalim niya ng po yan. pantihan niya. Yung Red Doors Hotel po, natapat lang po, na halos malapit lang sa barangay Ito. namin. Nakita niyo po 7-Eleven yan po sa- yun. Sa Sabi niya, ilalim ng balik-balik. mga lagayan niya ng pante. Nakuha ko po yan sa ilalim ng pantihan Ay, niya. Diyos ko. Sandali.
Uy, wala akong pakialam doon sa susi. Doon muna tayo. Pera! Usapan sa itak. Itak muna pag-usapan natin, ha? Lahat ng binibintang mo sa akin, ikaw may gawa. Ako? O, sino ba lasinggiro? Sino Nandiyan sugarol? nga yung cellphone, Sino may video. babaero? Anong video dyan sa Ha? cellphone? O, tingnan niyo po yung video. yung tumakas siya na tulog ako gamit yung motor. Diyos ko Nakuha po. sa CCTV. Ganito po yan ha. Natulog po nung type Tapos po na nawala after yung namin. helmet. Ate, dun muna tayo sa itak! Yung doon sa bahay ng After po kapatid namin ko. mag-vows nung binubog niya po ako, na pinagbintangan niya, lalaki ko daw po yung hasador namin, na lahat na lang ng hasador namin, pinagbibintangan niya na lalaki ko daw po. Ni halos di na nga ako nakikipag-usap. Customer natin, pinagsisulusan mo. Hindi ito Lahat ng mangyayari. hasador Kung namin. ipinaliwanag mo sa akin ng maayos, ang nandyan sa mga hotel na Ang check-in. tanga mo! Ako pa tanga. Sir, yung mga location, kasi gaya niyan, kunyari nasa Mandaluyong ako, sir. Opo. Pero ang lumalabas sa email or sa Gmail ko, sir, nasa Pasay ako, nasa Taguig O, ako. pwede yun, pwede mangyari. Hindi accurate, sir. Oo, nangyayari yun. Opo. Kahit ako, sa pagbigay ng Pati pera kayong ano natin sa- hindi ako lumalabas ng bahay. Yung pag halimbawa, nag-login ako ng Facebook dito sa PC, di ba mag-a-alert sa ano mo yun? Nakalagay dun sa cellphone ko, near Pasig eh. Pero hindi naman ako napupunta ng Pasig kahit kailan. Di ba? Hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Napakalaki at matibay na patunay yon Doon muna tayo sa itak mo na. ang kanyang pagbigay ng tiwala sa iyo. Hindi mo ba naisip yun? Pinagkatiwalaan ka sa pera. Opo. Pero hindi mo yun pinahalagahan. Dito, sa pagkakataong ito, ninakaw mo yung pera. Kahit ikaw naman, aaminin mo, di ba, na para talaga sa itak yun? Opo. Tama? Pinaniwala mo si Maylin na may kilala ka na gumagawa ng itak. Pero hindi mo ginamit doon. Hindi po. Willing naman po ako na ako maghulog, magbayad nung ano po. Nung Hindi yun ang usapan eh. Kung naghulog o ano, ba't mo babayaran? pera. Pagka-open ko po, tindahan. Nasaan na ngayon yung tindahan? Di pa po na-open ko. Naipamili ko na po ng ibang gamit po. Meron ka na bang pwesto? Nahanap na po. Pero hindi pa po nagagawa. So, ibig sabihin, wala. Ano pa bang magandang gawin dito sa kanya? Kasuhan siya. Lagi na po siyang galit sa akin. Paano nga kung di magagalit sa'yo? Nadadaan na lang sa drama ni Kuya eh. Kuya, balik mo na yung pera. Hindi mo ko sinasabihin lahat na lang ng lalaki. Sinasabihin mong lalaki ko. Magtanong lang ako sa'yo, Sabi ko, magkano matutuwa benta, ako. nagagalit ka. Pag nagganyan ka, pag magpabanda pa ako? Ang usapan natin, 50-50 tayo. Pag Paano nga tayo magkakaroon ng 50? magdidesisyon ka, magpapaalam umayon. Sinasabi ko sa'yo, pwede mong tignan ng logbook, tingnan mo ang mga binabayaran natin. Alam mo yung binabayaran natin, hindi ka naman siguro bulag. Ang sabi ko sa'yo, Nung kasagsagan ng kakainom mo, usapan natin na mag-uusap tayo. Nag-uusap Ano man tayo, desisyon. kaso- Ano sagot mo sa akin? Wala na akong pakialam sa opinion mo. paano nga Hinahingi- ako magkakaroon ng opinion, pakialam sa opinion na puro kasugal? Kailan ka huling nagsugal? Feeling ko, Anong klaseng sugal? feeling ko isinugal to eh. Kasi napanood ko yung teaser nito sa umpisa. Nadaanan ko kasi mukha kasi magandang pag-usapan. 'Di ba? Pero actually parang alam ko na sinugal niya nga yata. Po. Ay, yun bang pera? Yun, Sugal? tamo. Oh. Anong klaseng sugal? Scatter. Opo. Ay, Nako. yun bang pera? Na-scatter mo rin? Hindi po. Magsabi ka ng totoo. Makikita yan dyan sa ano Opo, mo. nandito po. Alam mo, Anthony, hindi ka niya pinahirapan ha, para umalis. Binigyan ka nga niya ng pera eh, para magkaroon kayo ng negosyo. Pero itong ginawa mo, nagnakaw ka. Stop pa po ba yan? Papasok po Oo. siya, attorney? Oo, kasi may dapat nakapalit eh. Binigyan kita ng chance. Kahit ilang beses mo ako binugbog, binigyan kita ng chance. Paulit-ulit. Pero anong ginawa mo? Hindi kasi pagkukulang ni ate, no? Yung pagbibigay kasi ng chance kasi ay limitado lang yan. 'Di ba? Let's say nabigyan mo ng chance kahit 3 times, 'di ba? Actually biblical yata na 3 times ang chance na ibibigay mo. Tama ba ako? Narinig ko somewhere eh. Ayun na to. Ayon dito sa Tito 3:10, ang taong may maling pananampalataya. Pero same pa rin naman yun eh, no? Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pag pangatlo niya ng ginawa, itakwil mo daw. Ang taong lumilika ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Iba-ibang interpretation eh. Hindi lang pananampalataya siya eh. So biblical na na hanggang
Dapat nga hanggang 2 chance lang pala. Pag pangatlo niya ng ginawa, ay itakwil mo na talaga. Diba? Biblical naman yun. May nabasa naman tayo, Tito 3:10. Diba? So, dito sa nangyari, mukhang ang pagkukulang din ni ate ay masyado rin siyang nagtiwala doon sa lalaki. No? Sinira mo yung huli ka, huli-huli ang tiwalang binigay ko sa'yo. Grabe ka! Lahat ng gawain mo binibintang mo sa akin. Ikaw tong nambabae, ikaw tong sugarol, si barkada, lahat ikaw. Ako, bahay, tindahan. Lahat ng mayroon ako. Camera ko bininta ko para lang pang upa. Kung anong mayroon ako, lagi yan, yung pera ko diretso sa tindahan. Hindi ako maloho, hindi ako mabarkada. Nakita mo yung tsura ko, hindi ako materialistic, hindi. Ang laki-laki nandyan sa binigay ko sa'yo. Nakiusap pa ako sa'yo. Yung iskandalong binigay mo sa akin sa bahay pag nag-aaway tayong sasabihin mong malandi ako, pukpuk ako kahit nasa daan saan tayo magpunta, sabihin mong pukpuk ako. Ni minsan di ako namuta. Oo, hiwalay ako sa dating asawa pero di ako namuta kahit kailan. Yung At may dati na palang kinakasama si ate o asawa. Dapat, pagka nadiskubrehan mo ng ganyan, layasan mo na. Ano yung hindi kaya ni ate? Love ni ate? pinupuntahan mo kasi dyan sa cellphone mo, Yes, iba't sir. ibang hotel. Sir, ganito ha. Una sa lahat, hindi kayo kasal. Opo. Huwag mong questionin, sir, yung panlalalaki niya. Okay? Ang issue na kasi dito, saan mo din... Pera! Okay? Yung ebidensya po kasi, sir, na hawak po ninyo, kahit kami, sir, hindi namin alam kung siya ba talaga yun. Diba? Hindi, tsaka katulad nun, kahit siya yon, di ba, hindi siya hindi sila kasal di ba? Hindi siya pwede magkaso ng adultery if ever totoo man yun. Hindi po matibay yung ebidensya ninyo. Kaya, tinatanong lang po namin dito, since hindi po kayo kasal, Iniiwas niya asan po yung pera? Asan May na- resibo ba yung pagbili mo nung mga itak o mga kutsilyo? Saan mo ba binili? Sa sa Divisoria po. May resibo yon? Oh, doon po sa tindahan. Magkano umabot yon? Lahat ng pinamili mo? Kulang-kulang po 80 po. Nasaan yung tindahan na ginagawa? Sino ang nakatira doon? Wala po. Papuntahan na lang natin, attorney. Pero ginagawa. Nasaan ang tindahan ninyo? Wala po pong gumagawa. Hindi nga, pupuntahan nga namin doon, sir. Opo. Ibisitahan namin. Tapos, sir, nasan po yung mga gamit na sinasabi Hindi, ninyo? kahit ako na lang po yung Hindi, maggatid sir, sa sasama po. po kami. Sasama. Yung mga gamit, sir, na sinabi po ninyo na binili pinabili, Nasaan nasaan yun? po? Doon po sa may Nandun din. Kukunin din namin yan, sir, tapos ibenta natin. Dami Hindi na- kaya ma'am, bigyan niyo po ako ng 5 days, babalik ko po sa kanya yung 100,000. So, ibig sabihin, wala talaga yung gamit. Gagawin ko po Hindi ng nga, sir. paraan. Hindi nga. Kung gamit. Wala! Wala. Meron po. Pero sayang naman po kasi Hindi, sir. naumpisahan ko Kasi po, sa tindahan po, ako naman po yung nagpakapagod talaga dyan Yung pagod ko, pera ko din yun. Dapat lang magpakapagod ka kasi nagsasama tayo nung gusto mo, ano ka na lang sa akin? Swerte mo naman ng Nung sobra. lockdown po, balik-balik pa ako, naglalakad. Hindi! Sa pera ko naman talaga Pera! 2 days sa Yung pera mo na, mamaya na yung away nyo! yung kamay mo kasi simentado pa yan. Naalala mo, sakripisyo nating dalawa, pasan-pasan ko yung kamay mo? Kapal na ang mukha mo? Alam nga naman na di ka magsikap, mag-partner tayo, ikaw yung lalaki, pera ko na nga yung puhunan. Anong gusto mo? Kakant ka na lang sa akin? Ma'am, Ay. live tayo. Okay. Ginawa ko naman lahat ng kaya kong magawa. Ako ginawa ko lahat, sobra-sobra. Said na said ako. Ubus na ubus ako. Dapat samahan na ng reporter ito. Tingnan talaga kung meron ba yon. Kasi kung wala, diretso na. Kasuhan na. Opo. Diretso na. Kulong Bakit na. nangihingi ka na 5 days? Babalik ko po sana yung 100,000 sa Saan ka kanya. kukuha ng 100,000? Uuwi po ako ng Bicol. Pagbalik ko po, ibalik ko po sa Sino kanya. ang Makas ka kukunan na. mo ng pera dun sa Bicol? Yung kaibigan ko po. O, ba't kailangan mo pa umuwi dun? Hindi mo tawagan pwede mo na padala. yan. Ipa-deposito mo sa kanya dito yung pera. Tingin ko natalo ka lang talaga sa scatter. Ko rin. Pakiramdam ko rin. Pasensya na, Yan. sir, ha? Magkano na scatter dito sa 100,000 piso? Konti. Magkano? 10,000. Sir, magsabi ka na ng totoo. Magkano, sir? Hindi mo masabi, malaki masyado, sir. Nasaan ba ngayon yung mga gamit? Yung mga paninda? Wala. Asan pera ko? Nasaan yung pera? So pag sinamahan ka ng reporter ngayon dun sa inyo, dun sa Rizal, wala tayong makikita ng mga gamit. Sinungaling?
Hindi po ako tatakas. Scatter lahat yan, sir. Scatter Ilang araw? lahat. Sa scatter. Isang araw lang. Sinugal mo ng 80 mil? Kita mo? Ang kapal ng mukha mo! Grabe! Pangalan ko nakataya! Grabe, Che. Baon ako sa utang! Kaya mo. Mukha mo! Kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha! Ilang kababayan natin ang nasisira ang buhay dahil dyan. 'Di ba? Kaya never talaga naging magandang bisyo yung yung sugal eh. Actually babaguhin ko na kasi may nasabi ako before. Sinita yata ako ni Sir Mario na sabi kinumpara ko kasi at least kako yung paninigarilyo. Ikaw lang ang mapahamak noon yung susugal. Sabi ni Sir Mario, hindi rin yung mabubuguhan mo ng usok doon. So meaning halos lahat talaga ng bisyo hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati mga kasamahan mo din, pati pag-inom, 'di ba? Pwedeng mabugbog mo yung mga mahal mo sa buhay, lalo ng pagdodroga na bisyo. Ito naman sa sugal, mauubos yung kabuhayan nyo. Lalo na kung mga perang hindi pa sa iyo pa. Makakaabala ka pa, di ba? Katulad nung nangyari dito. Anthony! Ang kapal, sobra! Ang kapal! Diretso na natin nakasuhan. Ang kapal ng Hindi tayo mukha mo! kailangan dumaan sa barangay nito. Ang kapal! Sa Women and Children's Protection Desk tayo. At kasi may kasamang bawsi rin ito eh. Aside from the Stapa. criminal act talaga. May gusto ka sabihin, Sir Anthony? Grabe yung utang na iniwan mo sa akin. Ang kapal na mukha mo. Parang 100,000 plus sa Bombay. Shit. Plus ito, may 2 buwan tayong hindi nababayaran sa upa. 35. Alam mo bang mali ang ginawa mo? Sana po kasi mula kasi nung November, parang hindi ko na po naiintindihan nangyayari Hindi sa akin. naintindihan kasi Hindi yung dahilan, sir eh. Kasi bisyo mo na yan noon pa. Hindi naman nag-trigger yung panunugal mo na yan dahil sa problema yung dalawang mag-asawa or kayo dalawang mag-girlfriend, boyfriend. Diba? Anyway, nalaman na natin yung pinaka-reason. Alam mo, is talagang problema sa Pilipinas yan eh. Meron ako nakitang video dito na nagsasalita regarding dyan. Ito saan na ba yun? Yung video tungkol sa... Wait lang ha. Saan na ba yun? Hinanda ko na yung video na yun eh. Nagsasalita siya tungkol sa yung sa casino. Dali, dito yata sa isang ito sa casino naman to, hindi ito sa hindi ito sa tungkol sa online sugal, pero same concept pa rin Parang dito sa Pilipinas ang nakikita natin supposed to be ang gambling kasi yan ay libangan lang, hindi pang kabuhayan. 'Di ba? Katulad dito sinabi ni Kuya. You go to any of our casinos 24 hours, I don't see tourists. I see mostly local people. In the Philippines, I am very disturbed. Our very big casino resorts, most of the people playing slot machines and all these other games are local people. So I'll tell you, in Singapore, we should learn from Singapore. Singapore has some of the biggest casinos. But I admire the policy of government of Singapore, Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, everybody. Alam mo, ginagawa nila. I remember, I hope they have not changed the policy. If you are a local person from Singapore, if you're a citizen of Singapore, you cannot enter the casino to even eat or watch the games if you don't pay $100. Imagine mo $100, 5,000 plus pesos, entrance fee pa lang. So it's Kailangan a may entrance fee. incentive for people unless you're an addict to gambling. And
you want to enter free, you have to show a foreign passport. You're a foreigner. And also, not only that, everywhere in the casinos, I noticed, I saw, may mga pamphlets sila all over the casino. Oh, are you an addict of gambling? Call this hotline. Call this hotline. Call this guidance counselor. We will save you. They know it's a sickness. It's a very bad thing. Oo, totoo yung sickness yan eh. Kasi bisyo talaga yan eh. Lahat ng vices, lahat ng bisyo, parang form ng sickness kasi yun. 'Di ba? Pag basta addictive ang isang bagay, ano na yan eh, medyo may kino-consider na talaga sickness yan eh. Unfortunately, in the Philippines, our leaders, many of them have become cynical. Cynical, parang thinking nila, okay lang yan. Victimless crime yan or something. Basta, Parang ano na, kesa pumatay ka, gano'n, no? Hindi nila naiisip na halos parehas lang ang epekto. something very wrong with our moral values of our leaders. Ang isa pa sa problema, mga kababayan ko, yung mga celebrity din, medyo nakakawalang gana kasi na-research ko, 'di ba yung scatter online yun, 'di ba? Na sugal. Ito nakikita ko, ito yung mga celebrity na kumikita. Kasi pagka celebrity ka, yung influence mo, kasi may tiwala ang tao sa iyo eh. Katulad niyan makikita mo dito yung mga nagpo-promote ng sugal. Yan sila Ivana Alawi, Piolo Pascual, Alden Richards, Maine Mendoza, Kim Chu, Julia Barreto, Barbie Imperial, Derek Ramsey, Luis Manzano, Vice Ganda, Game Zone pa yung kay Vice Ganda, Vic Soto, Nadine Lustre, Jameson Blake. Sino yung Jameson? Scotty Thompson, Mark Anthony Fernandez, even Manny Pacquiao. Kasi ang lakas kasi ng panghatak niyan eh. Ng mga taong yan eh. Pag celebrity ka talaga. Kaya kung halimbawa, siguro, paraan din naman nila yan kung paano kumita, di ba? Pero sometimes, lalo na si Vice Ganda, disappointed ako. Kasi mayaman ka namin eh. Di ba pwedeng ilaan mo yung influence mo sa mas mabuting paraan? Pero depende pa rin sa justification nila dyan, sa sasabihin nila yan. Pero sa ayot sa gusto mo, mga sugal itong pinopromote na itong mga celebrity na to eh. Diba? Katulad nito, may pahayag si Vice Ganda dito sa Game Zone. Talagang minsan, pera-pera na lang talaga eh. Wala na yung pagiging mo sa kababayan natin. Ito, ko minsan to sa politics, involved siya, mga salita-salita, kabutihan ng Pilipinas, tapos ganyan, dahil babayaran ka para i-endorse ang isang bagay. Maybe, hindi ko lang naiintindihan. Baka may mabuti naman ito na hindi ko lang talaga nakikita. Baka maaano nyo ko, baka masasabihan nyo ko, yung pagiging brand ambassador niya sa Game Zone, may kaakibat na kabutihan na hindi ko lang talaga nakikita. Diba? It's nice that she and Game Zone share the same views. We both believe that gaming is not an acceptable way of living and does not solve financial problems. Gaming is just for entertainment, said Grandmaster Integrated Inc. President Jasper Vicencio. We can't wait to do more collaboration with Vice Ganda. Hindi rin eh. Sure ka na entertainment pa rin talaga ang nyo? Kung entertainment lang yan, paano kayo kikita kung walang hardcore na na tataya dyan, di ba? Know your limits before you play. Hindi rin eh. 'Di ba? Parang nakikita ko din 'yan sa DOH natin, no. Matagal ko nang iniisip. Nagpo-promote ang DOH na bawal manigarilyo, wag manigarilyo. Pero at the same time, bakit hindi na lang iban ng
ng Pilipinas ang sigarilyo. Dahil sa tax. 'Di ba? Kasi ang pinopromote ng gobyerno through DOH, wag nang magarilyo, stop smoking eh. Pero ayaw nyo naman iban ang sigarilyo. Well, may kanya-kanyang dahilan, Katulad nito, parang contradicting din. Know your limits before. Totoo ba na ito yung layunin nyo dyan sa... negosyo yan eh. Parang sinasabi mo sa mga customer mo, huwag kayong bibili ng masyadong marami sa amin, ha? Yun ang parang dinidefeat niya yung purpose ng pagninegosyo mo eh. Ito, para sa akin sarili ko, ito yung kaplastikan lamang. Pero at the same time, hinihikayat niya yung mga tao na maglaro sa game zone. Di ba? Hindi na natin maintindihan eh. Kaya, sarili pa rin natin ang tutulong sa sarili natin. Pagdating sa ganyan. Nandiyan na lagi, yung evil na yan, hindi na mawawala yan. Matuto na lang tayo katulad dito sa sitwasyon ni Kuya, no? Matuto na lang tayo sa mga sa mga napapanood natin na katulad nito na wag na mangyari sa atin. Kasi na-addict ka na nga sa sugal. Nalulung ka sa sugal. Akala mo, mananalo ka, mababawi mo, kaya hulog ka ng hulog. Kabuhayan ang sinira mo. Tawarin mo sana ako. Magdudusa ka. Dapat sa'yo ikulong. Baka naman ate, lambingin ka lang yan, bibigay ka na. Tiwala ako sa'yo. Lahat ng pag-aalaga ko sa'yo, sinayang mo. Ikaw laging iniisip ko inuuna bago yung sarili ko. Pero ganito gagawin mo sa akin, wala. Tuluyan. Damage na ginawa mo sa akin. Alam mo yung pag nagbe-breakdown ako, di mo alam. Kanina, pag-akyat dyan, sobrang nanginginig ako. Nung umalis ka nung Lunes, nakala ko nasa tindahan ka. Alam mo ba yung nararamdaman ko maghapon nun? Nanginginig buong katawan ko. Iyak ako ng iyak sa tindahan. Wala kang awa. Nasa divisoria ako nagpapanik at akong nasend ko sa'yo yung 6-2. Ano binalik mo? Wala kang awa sa akin. Ma'am Maylene, siguro sampahan na po natin ang kaso, ma'am. No, si Opo. Sir Anthony. Sasamahan din po namin Hindi kayo. pa rin maghihil yun eh. May utang pa rin si ate eh, no? Kahit sampahan niya ng estafa yan. Kahit na mabulok sa kulungan niya, may utang pa rin si ate eh. Muna kay Pero at least kahit papaano na nagkaroon ng justice, di ba? Miss Rose Macalino, no, yung Lupon clerk po ng Barangay East Rembo Taguig, and then file po tayo ng kaso. Opo. Anyway, so yan lang ang mapag-usapan natin muna. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.